Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto po no. Pag-usapan natin itong mga pangyayari kung saan nagkriticize rin itong mga tauhan ng gobyerno. Isa na dito ay si Ombudsman Rimulya. Parang off yung kanyang komento patungkol po kay Senator Bato de la Rosa. May ipapakita akong video sa inyo kung saan nag-comment itong si Rimulya na bakit ba si Bato na ayaw niyang humarap sa mga charges against him, parang ganun. No? Dapat raw managot si Senator Bato de la Rosa sa mga kanyang ginagawa. Yan ang argumento ni Ombudsman Rimulya. Ang sa akin naman, bakit Rimulya, bakit hindi ka manahimik na lang instead na magkomento ka? Kasi kung magko-comment ka, that will create na naman tension. Okay? Magko-comment ka, magagalit yung taong bayan kasi alam nyo naman, maraming supporters si Senator Bato de la Rosa. Di ba? At saka yung mga, yung mga bashers ni Senator Bato de la Rosa, pagpiestahan nila yung sasabihin mo. Bakit ikaw, Ombudsman Rimulya, manahimik ka na lang at mag-advise ka na lang sa bawat ahensya ng gobyerno na idadaan natin ito sa tamang proseso. Hindi yung, ay nako, alam niyo naman na may bahid na politika ang mga pangyayari. Di ba? Mamaya pag-usapan natin yan, ipapakita ko mismo sa inyo na si Rimulya ang nagsabi niyan, okay? Pangalawa nating pag-usapan ay merong isang congressman na hanep sa kabalimbingan. Hanep sa kabalimbingan. Di ko nga maintindihan itong congressman na ito kasi para bang during the impeachment hearing sa Kongreso, maingay itong taong to. Maingay itong congressman na ito. Malalaman nyo mamaya, hindi ko kilala itong congressman na ito. Pero ngayon, sa isang interview niya kay Corina Sanchez, parang binabanatan na niya si BBM. Tapos, hinangaan na naman niya si Duterte. Sabi ko talaga, ganito na ba kayo kabalimbing? Kasi alam ninyong malakas ang mga Duterte, unti-unti na po kayong babaliktad, di ba? Eto pa, papanoorin natin itong interview ni Atty. Topacio kay Karen. Hindi Karen Davila, yung isang Karen sa Billionario News. Bilang isang lawyer, isa sa mga lawyer ni Senator Bato de la Rosa, ipiniliwanag po ni Atty. Topacio ang mga posibleng mangyayari kay Senator Bato at paano nila inabuso ang bilang senador itong si Senator Bato. Mamaya pag-usapan natin yan, okay? Pero guys, bago ang lahat, paki-like at paki-share parang sa mga nanonood dito para kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At sa mga first time dito, subscribe na po kayo, okay? I-accept na natin, kyo mga audience ko dito sa Donmar TV, i-accept natin kung matutuloy man ang impeachment trial laban kay BP Sara. Lagi nating iisipin na ito po ay tinadhana na ng Panginoon na everything happens for a reason, di ba? Siguro ang tawag diyan, ipasa Diyos na lang po natin ang mangyayari sa impeachment. Kasi alam ko naman the truth will set you free. Meron tayong kasabihan na ganyan, at naniniwala tayo na itong si Vice President Inday Sara Duterte ay masagot niya lahat ang mga aligasyon laban sa kanya. Okay? Pati nga itong si Senator Bato de la Rosa ay dinamay na nila. Kasi isa po sa key factors raw di umano ayon sa mga kalaban sa politika na si Senator Bato ay pumunta raw doon sa Senado para to vote yes na mapalitan si Senator Itbulaga, itong si Tito Sotto. Kaya nagkudita, di ba? Usa sa key factor itong si Bato na napalitan si Tito Sotto kasi raw ang accusation nila, ginawa raw nila na palitan ang Senate President dahil sa impeachment ni BP Sara. Dapat raw mapalitan as Senate President si Tito Sotto para hindi matuloy ang impeachment trial ni BP Sara. Yan ang pautot nila. Pero alam nyo ba kung ano ang nangyari? It is a slap on their face. Alam nyo ba kung bakit?
it is a slap on their face. Kasi, akala nila na kapag mapapalitan na yung Senate President ay hindi matuloy yung impeachment. Pero, anong ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano? Nag-anunsyo siya na ngayong Lunes, magkukonvene na sila dito sa impeachment trial ni VP Sara. At sisimula na nila ngayong Lunes. Di ba? So kung sa tingin ninyo pinalitan si Soto bilang Senate President ay dahil sa impeachment, nagkakamali kayo. It's a slap on your face. Tapos, here comes ang ombudsman na si Remulla. Instead na ikaw ay manahimik lang at gawin mo lang ang trabaho mo, mag-a-advise ka pa ngayon kay Senator Bato? Heto yung sinabi niya, magko-comment tayo dito. Nagtataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga... Ang accusation niya, harapin raw ni Bato ang batas. Managot siya. Alam mo, Remulla, hindi naman tinatalikuran ni Senator Bato ang batas. Hindi niya tinatalikuran. Ika nga, sabi pa nga ni Senator Bato, ang ICC walang jurisdiction dito sa Pilipinas. Bakit naman ako haharap dyan? Pero kung batas yan ng Pilipinas, haharap siya. Yan ang sabi ni Bato. Kung makukulong man ako, kung lilitisin man ako dito sa Pilipinas, dito sa korte natin. So that means, si Senator Bato de la Rosa, nirespeto niya ang batas ng Pilipinas. Di ba? Pero kung ang ICC, ang mga dayuhan, ang maglilitis, ang magkukulong sa kanya, ibang usapan na yun. Di ba? So yung advice mo na dapat haharap siya sa sa batas, dapat hindi niya natalikuran ang batas. Well, lawyer ka ba talaga? Ombudsman ka? Alam mo ba ang konteksto ng sinabi ni Bato? Hindi naman tinalikuran ni Bato. Ikaw yung may mali dito, Remulla. Wala ka talaga, Remulla. Alam mo no, yung ikaw na DOJ ka, ngayon ombudsman ka. Ang ambag mo lang talaga no, nakisawsaw ka. Manahimik ka. Pwede bang gawin mo lang yung trabaho mo? Huwag ka nang magko-comment kasi mainit na nga yung awayan natin sa politika, sumasawsaw ka pa. Diba? Yan ang hirap sa atin Remulla talaga, wala sa hulog. Sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Di ba? Sige, ikaw na yung hero. Ikaw na ang hero, Remulla. Ni minsan, Remulla, in-appreciate mo ba ang mga nagawa ni Senator Bato de la Rosa sa bansa natin? Puro ka lang komentaryo. Niisip mo ba kung ano ang nagawa ni Senator Bato dito sa bansa natin? Wala, ang layo mo, Remulla. Ang layo mo sa kalingkingan mo. Bato has binuhis niya ang kanyang buhay para sa atin. Sundalo siya, nakipagpatayan siya doon sa bundok. Tapos ganun-ganun na lang nasasabihin ninyo kasi kaaway ninyo sa politika. Di ba? Shame on you, Remulla. Shame on you. Managot siya, harapin niya lang ang mga... Hindi man sinabi ni Bato na hindi siya haharap. Haharapin niya kung batas yan ng Pilipinas. Pero yung ICC na walang jurisdiction sa atin dito, wala siyang karapatan. Ang ICC. Instead na ikaw, Remulla, ang kakampihan mo si Bato kasi kapwa Pilipino mo yan, mas kinakampihan pa ninyo yung ICC? Anong klaseng Pilipino yan? Ganyan na ba ang administrasyong Marcos na ito? Yan ba ang itinuturo ni Marcos sa inyo, Remulla? Ako po'y nagtatanong lang. Yan na ba ang tinuturo natin? Na ang kapwa Pilipino natin, isusurrender natin sa mga dayuhan? Tapos, sasabihin nyo pa, pro-Philippines kayo niyan? Pro-Philippines pa sila niyan, Si Bato pa ang maka-China ngayon. Kasi nasa gawa kasi yan Kayo yung nakikita ng taong bayan na umaasta kayo na pro-Philippines kayo kasi galit-galitan yung administrasyon sa China, pero yun pala, pro-Philippines raw sila, pero itong si Senator Bato gusto nilang ipahuli doon sa mga dayuhan. So saan na ngayon yung ipinaglalaban natin na pro-Philippines tayo? Ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight is indication of guilt. Di ba? It's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt. Lahat ng sinasabi mo, Remulla, tama yan. Kapag ang batas sa Pilipinas ang pinag-uusapan.
Pero kung batas sa ICC, manghuhuli sila ng isang Pilipino, lahat ng mga sinasabi mo, sablay. Sablay yan lahat. Okay, thank you. Dagdag. Yan po si Rimulya. Ganyan siya. Di ba? Hindi na ako magtataka kung ganyan po ang pinagsasabi ni Rimulya. Sumang-ayon nga siya sa, sometimes we have to bend the law. Ay nako, itong mga appointed ni BBM, puros palpak. Puros talaga palpak. Ito. Pag-usapan naman natin itong congressman na Balimbing. Tingnan nyo itong congressman na ito. Hindi ko ito kilala. Kalimutan ko itong pangalan na ito eh. Pero tingnan nyo ang iyang sinasabi ngayon. Are you frustrated about the reaction, the response of the president? Yes. Dahil? This president had every chance to be decisive the very first day he stepped into office. Palagay ko, hindi decisive itong presidente na ito. Hindi raw decisive si BBM ha? Did not direct this government the way it should have been and the way people voted for him to change it. Ang mga programa at polisiya ng gobyernong ito hindi natutuloy, laging atras abante. Ang mga investigasyon sa mga malalaking issue sa korupsyon, pati sa impeachment na to, sa palagay ko dapat matagal na itong natapos. And for this, I should have heard and seen the president say, mananagot ang gumawa nito at ipapakulong ko kung sino ang nagsimula ng kaguluhang ito sa Senado. Hindi natin narinig Hindi yun. natin. Kumbaga, you did not feel reassured, Kong. Yan ang gusto ng mga Pilipino kay President Duterte noon. Pag sinabi niya, ipapatay ko ang mga corrupt, ipapapatay ko ang mga drug lord. Gusto marinig ng Pilipino yun eh. At gusto nating marinig yun sa presidente na to na napakaraming nangyayari and dapat sabihin niya yun na hahanapin ko kayo at ipapakulong ko kayo. Are you frustrated about Mas in-appreciate pa niya si Duterte doon ha? Ako, wala kong problema kung i-appreciate niya si Duterte. Ang point ko lang is ikaw, Mr. Congressman, di ko alam kung ano yung ipinaglalaban mo ha. Bakit biglang pinupuri mo ngayon si Duterte na kinupara niya na si Duterte raw kapag ano yung sasabihin ni Duterte talagang ginagawa ni Duterte, which is tama nga naman. Si BBM raw nung panahon ng SONA niya, sinabi ni BBM na ano yung sabi ni BBM? Sa flood control scandal, di ba? Ang sabi ni BBM, mananagot kayo. Kaya nga, naungkat itong problema natin sa flood control corruption, di ba? Pero, hindi mo maiintindihan ang administrasyong Marcos kasi hanggang salita lang. Pero hanggang ngayon, walang mastermind o mga nakukulong. Kung sasabihin nila, tingnan nyo si Bong Revilla, nakukulong naman doon, Mar. O sa tingin nyo, si Bong Revilla ang mastermind? Sa tingin ninyo, si Bong Revilla may kasalanan? Talaga? Yan ang tanong ko. Kasi, parang iba yata yung kanilang salita sa mga ginagawa nila. Ibig sabihin, itong administrasyon na ito, puro lang kayo salita, wala kayo sa gawa. Ano bang nakuha natin sa pagbuo ng ICI ni BBM? Walang nakuha, walang mastermind na nakulong. Ipinatawag si Martin Romualdez hanggang doon lang. Ipinatawag si Sandro Marcos hanggang doon lang. Kinut off pa nga yung live at that time. Di ba? Pero kitang-kita doon sa distrito ni Sandro Marcos, ang daming mga ghost projects. Ang daming mga projects na hindi natapos. Di umano ha, yan ang sabi ng mga vloggers, Sos Duque. Yan ang sabi ni yung isang congressman. Di ba? Ang daming mga nagbubuking doon sa ginagawa nila. Pero ano nangyari? Di ba? Salita. Walang gawa. Dito naman punta tayo dito kay Atty. Topacio. Ito naman yung linawagin ni Topacio yung issue ni Bato. Ito po, panoorin natin. Refused to arrest him. There were sanctions made, but those sanctions have not been Reports that Senator Bato Topacio, he's one of the lawyers of Senator Bato de la Rosa. Good morning, Attorney Ferdy. Yes, good morning, Karen. It's always good to be here at BNC. Okay, Attorney Ferdy, on Wednesday, there were reports that Senator Bato de la Rosa will be arrested or they will attempt to arrest him again Thursday. Do you have any news if this is accurate? There are so many rumors flying about that we do not know now which are true and which are not. But we are clinging to the latest pronouncement of the president that there are no orders, no standing orders at least, to arrest Senator De La Rosa if there may have been one before. According to a BNC informant, Senator Bato left the Senate premises before 4 a.m. today. He was with Senator Robin Padilla, allegedly. Can you confirm if this is true? I cannot confirm or deny that because the last time that I was in touch by phone with Attorney Jimmy Bondoc,
your colleague here at BNC, I was informed that Senator De La Rosa was still within the Senate premises. That was last night after the power came back on in Parañaque. But of course, I do not have any later information than that, whether or not he is in the premises. But if he has indeed left the premises, there is nothing wrong with that because there is nothing that will restrain him from remaining in the premises or not. No, wala pong kaya nga si Rimulya, mali yung sinabi ni Rimulya na Bato has to face the batas, ganun ganyan. Hindi naman si Bato tumakas. Kasi wala namang warrant of arrest. He is free na lumabas sa Senado kasi wala namang warrant of arrest. Di ba? That will authorize his arrest once he leaves the premises. We are showing scenes here in the aftermath of the shooting inside the Senate building. These were posted online by attorney Israelito Torion. Can you describe to us where this is, that door being shown, where does that lead to? I have seen doors like that, a lot of them, within the Senate building as a frequent visitor. Because for the information of the public, the premises of the Senate are within the GSIS compound or the GSIS building, where it shares a common building with, of course, the GSIS. So they have a common wall. And on those walls are some connecting doors. So that could have been any one of those connecting doors. Okay. So, ang katabi niya, GSIS building, which is probably why si Senator Amy Marcos posted yesterday on her social media that kasalukuyang binabarena na nila ang pader ng Senado. Or did that mean that they were shutting, like dinidrill nila to keep the door shut para hindi makatakas si Senator Bato? Or meron bang mga NBI na binabarena nila para makapasok sa Senate? I have no personal knowledge of that, but I have also seen pictures wherein there are personnel, supposedly from the National Bureau of Investigation, with hand drills, holding hand drills. So I believe that the information given by Director Matibag that there are no NBI personnel there is totally false. In fact, an organic personnel of the NBI was arrested and is now in police custody. Yes, which brings me to that question, because yung naging mga putukan yesterday, the gunshots that were allegedly fired by the person that is now in the custody of the police, ang identification nila so far is that he's an NBI driver. Based on your assessment, bakit? Why would an NBI driver fire shots inside the Senate? Well, your guess is as good as mine. Hindi kaya driver ni Laila de Lima yun? Ikaw naman. Anyway, no law enforcement agency has absolutely no business being within the premises of the Senate or outside of the premises or the compound of the Senate for the purpose of arresting Senator De La Rosa because there is no standing local warrant against Senator De La Rosa. The ICC warrant that Mr. Trillanes has been bandying about has no force and effect in this jurisdiction. It is a mere scrap of paper. So I don't know why they're trying. Yan nga ang sabi nila, yung dala-dala raw na warrant of arrest ni Trillanes, baka raw hindi yung totoo. Baka raw di yung totoo. Yan ang sabi nila, di tayo nasasabi niyan. To arrest him, or why the former Senate President Tito Sotto colluded with them to try to arrest Senator De La Rosa. Well, based on what you said, this is just a mere scrap of paper. That's actually what DILG Secretary John Vic Remulla also said, that the ICC warrant of arrest that was being shown by former Senator Trillanes in Senate is an unenforceable document. When former President Rodrigo Duterte was arrested a year ago, the government said that it was because they were complying with their duties or their commitments for the Interpol, because there was an Interpol red notice. In this case, mukhang wala pang Interpol red notice. So, going back to that question, why was the NBI trying to arrest Senator Bato de la Rosa on Monday with just an ICC warrant of arrest? I have actually absolutely no idea. I know about as much as you do, and that is exactly our point. Number one, the statement of Secretary John Vic Remulla exposes the hypocrisy of the present government. They have differing standards for the same situation. Now he says that the ICC warrant is unenforceable. Nonetheless, they enforced it against President Duterte. Now, with respect to the Interpol red notice, it is very clear, and you can fact check me on this. Even if there is an Interpol red notice, you just go to the website of the Interpol to see the guidelines being observed in implementing a red notice. It says there very clearly, and this is accessible to anyone, that number one, the Interpol cannot compel any country to abide by the red notice. And number two, any red notice or any international warrant, not only from the ICC, but from any agency or any foreign court, is still subject to the domestic laws of the country where the person to be arrested may be found. Okay, so kahit na sabihin natin magka-Interpol red notice, it's not a basis to arrest, in this case, Senator Bato de la Rosa. Yes, and now Senate President Alan Peter Cayetano is right.
only a warrant from a local court may be recognized not only by the Senate but by any law enforcement authority. So, Because kailangan that is the pumunta law. sa local court. That is the law as stated in the Constitution, as stated in treaties, as stated in PD 1096, and even in the law that they are brandishing to supposedly justify the arrest of Senator Bato, which is Republic Act 9851. There are some people that have criticized, including the people I interviewed, lawyers, Attorney Mon Esguerra and Attorney Neil Tupas, who said that they felt that NBI went beyond their authority in the manner in which they went to the Senate on Monday at nag-inspect pa sila ng mga kotse. Do you think that they went through that extent of even inspecting cars, trying to find Senator Bato de la Rosa to prevent him from voting on the leadership change in Senate on Monday? Yes, definitely. It was really a case of overreach and abuse of authority. What business do you have? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman